Muling uminom ng isang shot ng vodka si Leslie bago siya bumalik sa dance floor at nakipagsayaw na muli kina Sheila at Troy. Habang sumasayaw si Leslie, nahagip niyang muli ang mga mata ng lalaki na nakatingin pa rin sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nag-enjoy na lang siyang sumayaw kasama ang kaibigan. Madaling araw na nang makauwi si na Leslie sa bahay. Pagkatapos niyang magbanyo, ay agad siyang humiga sa malambot niyang kama. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, ay muling sumagi sa isip niya ang nakakaakit na mga mata ng lalaking nakita niya sa bar. Gusto pa sana niyang matitigan ng mas matagal ang mga matang iyon kahit man lang sa maiksing oras. Habang naglalakad si Leslie patungong altar, ay mababakas sa mukha niya ang lungkot. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman habang naglalakad. Minabuti niyang kalimutan na lang lahat ang nararamdaman niyang iyon at nag-focus na lang siya sa paglalakad. Nagmistulang parang birhen mula sa langit ang hitsura ni Leslie. Habang naglalakad, suot ang napakaganda at mamahaling gown na ipinatahi ng mami ni Vince. Napakaganda ni Leslie sa suot niyang mamahaling gown at ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Habang siya ay lumalakad patungo sa altar, walang idea si Leslie kung ano ang nasa isip ng kanyang mga magulang ngayon na ikakasal na siya. Ang tanging dahilan na lang kung bakit siya nagiging matatag hanggang ngayon ay kung sakaling hindi maganda ang kahihinatnan ng pagpapakasal niya, ay ang pagiging malaya niya pagkatapos ng 1 taon. 1 taon lang siyang magsasakripisyo at ang 1 taon na yun ay mapapasaya niya ang natitirang buhay ng kanyang Tito Fredo. Sumisigaw ang puso ni Leslie. Bukod doon ay hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari sa haharapin niyang buhay. Ang pang-itaas na bahagi ng kanyang gown ay pinalamutian ng lacy fabric upang lalong mapansin ang kanyang magandang dibdib at ang likod na V-shaped backless ay nakadagdag sa kanyang nakakabighaning ganda. Hindi pangkaraniwang kulay blue na parang ice sa lamig ang gown ni Leslie. Ito ay banayad at may simpleng ganda. Kapwa mukhang masaya ang pamilya Cuevas at ang pamilya Lasenza nang makita siyang naglalakad. Tumingin si Leslie sa buong paligid at nakita niyang nakangiti ang lahat sa kanya na may halong paghanga. Nakakamangha ang ganda ng dekorasyon sa isang private garden kung saan kasalukuyang nagaganap ang kanilang kasal. Hindi pa rin makapaniwala si Leslie na ito ay kasal niya. Napakabilis ng mga pangyayari. Ang amoy ng mga bulaklak, dekorasyon at kulay, ang lahat ng ito ay kaakit-akit. Habang iniisip niya ang lahat ng posibilidad, ay tumingin siya sa lalaking nakatayo malapit sa altar na tila naghihintay sa kanya. Oh my goodness! Biglang huminto ang tibok ng puso ni Leslie nang makita niya ang lalaking naghihintay sa kanya. Anong klaseng tao ito? Talo pa nito ang isang modelo. Nakasuot ito ng black na tuxedo na may puting t-shirt sa loob. Sa tingin ni Leslie ay exclusive itong ginawa para sa lalaki dahil akmang-akma ito sa perpektong hugis ng katawan nito. Sa tingin ni Leslie ay walang sino mang lalaki ang makakapantay sa perpektong hitsura nito. Napakakisig tingnan ng lalaking ito. Nasa kanya na ang lahat ng katangiang physical ng isang perpektong lalaki. Ang matangos at halos perpektong shape ng ilong at mga labing parang kay sarap halikan. Ang kanyang malapad na balikat, ang kanyang taas, at ang kanyang mga muscle, perfect.
Ngunit may bahid ng lungkot at galit sa mga mata ng lalaki habang nakatingin ito sa malayo. Hindi ito tumitingin sa kanyang bride na naglalakad palapit sa kanya. Kapansin-pansin din na tila malayo ang iniisip nito at mukhang hindi masaya sa nangyayaring kaganapan. Nang marating ni Leslie ang dulo ng pasilyo, ay hinimok siya ng kanyang daddy na tumabi sa lalaki. Nagulat si Leslie dahil hindi man lang nito hinawakan ang kanyang kamay. Oh God, hindi ito tumitingin sa kanya. Kahit isang beses. Diyos ko, nagpanik si Leslie. Inaasahan niya na magiging maayos ang lahat. Inaasahan niya na tama ang ginawa niyang desisyon. Sinunod niya lamang ang hiling ng kanyang Tito Fredo at isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Oh my God, paano kung nagkamali siya? What if he didn't consent to this marriage? Paano kung pinilit lamang siya at hindi niya talaga gustong magpakasal? Nagpanik si Leslie nang maisip ang mga bagay na iyon. Tumingin muli si Leslie sa gwapong mukha ng lalaki. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya, kaya nag-alala na siya. Tumingin siya kay Sheila na nasa bandang likod niya, at tila nag-aalala din ito kagaya niya. Nagsimula na ang seremonyas ng kasal, nang biglang naisip ni Leslie na gusto niyang tanungin si Vince kung okay lang ba ito. Pero tila kinakabahan siya nang muli niya itong tingnan. Kaya hindi na niya naituloy ang gusto niyang itanong. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pari na nagsasalita, pero parang hindi niya naririnig ang sinasabi nito. At nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya ng mga oras na iyon. Dahil siguro hindi siya nakakain ng maayos kanina. Bukod dito, ay ang ugaling ipinakita ni Vince sa kanya at sa harap ng kanilang pamilya. Nang magpalitan sila ng singsing, ay basta na lamang itong isinuot ni Vince sa daliri niya, nang hindi man lang tumitingin. Masyadong malaki ang bato ng singsing para sa taste niya, at naisip ni Leslie na malamang ay ang mami ni Vince ang pumili nito para sa kanya. Right, she finally realized now. Hindi siya makapaniwala na ganun siya kabilis nagtiwala sa mga naging palusot ng pamilya ni Vince sa kanya. At nang dumating ang oras, they said, "I do's," and the priest pronounced them husband and wife. Ganun lang kadali ang lahat. Ganito kadali na ikinasal si Leslie sa isang lalaking hindi man lang sumulyap sa kanya kahit isang beses sa buong kasal nila. You may now kiss the bride. Nang marinig ni Leslie ang huling sinabi ng pare, ay bigla siyang nanlamig at biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Oh God, gagawin niya ba? Kinakabahang bulong ni Leslie sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Vince kay Leslie at ginawaran siya ng isang malamig at walang kagana-ganang halik sa kanyang pisngi, nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mukha. Well, kahit papaano ay natapos na ang lahat at formal na ini-announce ang kanilang katatapos lang na kasal. Nang matapos ang seremonyas ng kanilang kasal, ay muling tumingin si Leslie kay Vince. Sa kabila ng kanilang kasal, ay nagawa nitong umalis at iwan si Leslie. Nang mga sandaling iyon, pakiramdam ni Leslie ay gusto niyang matunaw na lang. Wala siyang maintindihan sa mga nangyayari. Pinaniwalaan ni Leslie ang sinabi ng mga magulang ni Vince na abala lamang ito sa negosyo, kaya't makikipagkita na lang ito sa araw ng kanilang kasal. Pakiramdam ni Leslie ay pinaglalaruan siya ng tadhana dahil maliwanag sa kanya na ayaw sa kanya ni Vince at kitang-kita niya iyon. Out of the blue, si Leslie ay asawa na niya ngayon dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang na magpakasal kay Leslie. Hinanap ni Leslie ang kanyang kaibigan na si Sheila at nang makita niya ito ay patakbo niya itong nilapitan.
Nagpaalam siya sa mga magulang na papasok muna siya sa room kung saan siya inayusan kanina para makapagpahinga. Pagkapasok nila ni Sheila sa room, ay naupo sila sa sofa at nag-usap. "Friend, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Sheila. "Sheila, sa totoo lang, wala akong naiintindihan sa mga nangyayari. Nakita mo naman kung ano ang nangyari kanina, 'di ba? Ni hindi man lang niya ako tiningnan. Hindi niya rin ako kinausap." Sunod-sunod niyang sabi sa kaibigan. "Leslie, calm down. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob niya. At ngayon ay kasal na kayo. Marami kayong dapat pag-usapan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa likod mo kung sakaling kailangan mo ng kausap, okay? Mag-usap muna kayong dalawa. Tsaka natin ulit pag-usapan ang tungkol dito para maisaayos natin ang lahat, okay?" Hindi napigilan ni Leslie ang pagtulo ng kanyang luha. Kinuha ni Sheila ang tissue na nakapatong sa ibabaw ng table at pinunasan ang mga luha ni Leslie. Ito na lamang ang tanging niyang magagawa para mabawasan ang bigat ng loob ng kaibigan. Naisip ni Leslie na tama ang sinabi sa kanya ni Sheila, kaya tumango na lang siya. Pagkatapos noon ay niyakap siya ni Sheila ng mahigpit. Nasa ganoong sitwasyon sila nang makarinig sila ng mahinang katok mula sa pinto. Mabilis namang lumapit si Sheila sa pinto at narinig niya ang boses ni Troy mula sa labas. "Ayaw kong makaistorbo sa inyo, pero hinahanap na si Leslie ng mga tao. Kailangan na rin siya ng photographer, pati na rin ang reception ay naka-ready na at mag-uumpisa na ang lahat, kaya bilisan niyo na dyan, okay?" Mahinahong sabi ni Troy habang nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto. Huminga muna ng malalim si Leslie bago tuluyang tumayo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala nang point para pagsisihan pa niya ito dahil ikinasal na siya kay Vince Lasenza at ayon sa batas ay asawa niya na ito ngayon. Kaya pumunta siya sa reception ng kanilang kasal at tatapusin ito ng maayos. At tungkol naman kay Vince, kakausapin niya na lang ito pagkatapos ng wedding reception. At kailangan niya ring makausap si Mr. Lasenza oras na matapos ang lahat. Lumabas si Leslie ng room kasama si Sheila. At nang makarating sila sa reception hall, ay nakafocus sa kanila ang mata ng karamihan. Agad namang lumapit ang photographer kay Leslie para kuhaan siya ng pictures. Nakabalik na rin si Vince mula nang umalis ito kanina. At magkasama sila ni Leslie na kinuhaan ng picture, ngunit isang beses lang na nagpakuha ng picture si Vince. Nang mga sandaling iyon ay hindi pa rin ito tumitingin kay Leslie at sa palagay ni Leslie ay hindi nito alam kung ano ang hitsura niya. Nag-umpisang tumunog ang musika para sa bagong kasal. Napilitan si Vince na hawakan ang kamay ni Leslie nang kuhain ng mami niya ang kamay niya at ipinatong ito sa kamay ni Leslie habang nakatingin siya sa ibang direksyon. Dinala siya ni Vince sa dance floor at iniikot ng isang beses. Pagkatapos ay iniwan siya nitong mag-isa at naglakad patungo sa kinauupuan niya kanina. Hiyang-hiya si Leslie nang lumingon siya sa mga tao dahil sa ginawang iyon ni Vince sa kanya. Agad naman siyang nilapitan ni Sheila at isinayaw ng ilang sandali sa dance floor. Pagkatapos nilang sumayaw, ay agad na hinanap ni Leslie sina Mr. and Mrs. Lasenza para makausap. Sinabihan naman siya ni Sheila na wag na muna niyang kausapin ang mag-asawa tungkol dito dahil hindi ito ang tamang oras para questionin niya ang mga magulang ni Vince. Kahit sa hapunan, ay napansin ni Leslie kung gaano ito ka-awkward. Halos hindi ni Leslie ginagalaw ang pagkain niya at ganun din si Vince. Every 8 seconds ay tumitingin siya kay Vince pero kahit katiting ay hindi niya ito nakitang tumingin sa kanya.
Abala si Vince sa pagtatype sa kanyang cellphone na tila walang pakialam sa kasal nila. Kahit nandito siya, ay parang ang layo-layo niya sa lahat at tila wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Ilang oras na ang nakalipas at natapos na rin ang lahat. Pagkatapos magpaalam ng mga magulang ni Leslie, ay agad itong pumunta sa kanilang sasakyan. Hindi na hinintay ni Vince na makaalis ang lahat. Nagmadali itong sumakay sa kanyang kotse at padabog na isinara ang pinto at umupo doon. Nang tumingin si Leslie sa paligid, ay napansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Ang mga tingin na iyon ay nagpapahiwatig ng pagka-guilty at awa para sa kanya. Ilang saglit lang at nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin sa mga magulang ni Vince. Goodbye Tito Fredo and Tita. I hope we meet soon. I think I need to talk to you. Malungkot niyang sabi sa mga magulang ni Vince. Okay iha, marami tayong pag-uusapan sa susunod nating pagkikita. But for now, go home. It's your special day. At ipapaalala ko lang sa iyo iha, simula ngayon, Mommy at Daddy na ang itatawag mo sa amin, okay? Malambing na sabi ng mag-asawa. Ngumiti lang si Leslie ng bahagya nang marinig niya ang sinabing iyon ng mami ni Vince. At pagkatapos ay sumakay na siya ng kotse at umupo sa tabi ni Vince. Bago sila tuluyang umalis, ay lumapit ang daddy ni Leslie at kumatok sa bintana na sinasakyan nila ni Vince. Vince, my boy, I know you are a big guy now. Ngunit may gusto lang akong sabihin sa'yo. Leslie is my little princess. Please treat her as your queen. Hindi na hinintay pa ng daddy ni Leslie ang sagot ni Vince. Pagkasabi niya noon, ay agad siyang bumalik sa sinasakyang kotse. Pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Leslie ang lungkot na nakita niya sa mga mata ng kanyang ama nang tumalikod ito. Si Vince naman ay tila walang narinig mula sa sinabi ng daddy ni Leslie at nanatili lang itong busy sa kanyang telepono. Ilang sandali pa at in-start na ni Vince ang sinasakyan nilang kotse at nagtungo sa kung saan kinikilabutan siyang pumunta. Pakiramdam ni Leslie ay napakahaba ng oras ang kanilang nilakbay patungo sa bahay ni Vince, kahit 15 minutes lamang ito. Matapos ang 15 minutes na biyahe ay nakarating sila sa harap ng napakalaking puting mansyon ni Vince. Namangha si Leslie sa napakagandang tanawin mula sa bintana. Nang huminto ang kotse, narinig niya ang pagbukas ng pinto mula sa side ni Vince. Hindi na hinintay ni Vince na makababa ng kotse si Leslie. Bumaba kaagad ito nang huminto ang sasakyan at mabilis na naglakad patungo sa mansyon. Nang makita ni Leslie si Vince, ay mabilis siyang bumaba mula sa sasakyan at sinundan niya ito. Dahil sa mahabang suot na gown ni Leslie at sa tensyon na kanyang nararamdaman, ay nahirapan siyang habulin si Vince dahil halos patakbo itong naglakad papasok ng mansyon na tila gustong makalayo agad sa kanya. Pagkapasok nila sa bahay, napansin ni Leslie na halos umabot na sa hagdan si Vince nang makita niya ito. Susundan na sana ito ni Leslie patungo sa kung saan man ito pupunta. Ngunit nang maramdaman ito ang presensya niya mula sa likuran, ay biglang napahinto si Vince sa kanyang mga hakbang. Lalong natakot si Leslie sa mga kilos ni Vince. Akala niya ay haharapin na siya ni Vince dahil huminto ito sa paghakbang mula sa inaapakang hagdan. Ngunit nagkamali siya dahil hindi man lang ito sumulyap sa kanya kahit isang beses. For God's sake, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, kinausap niya si Leslie nang nakatalikod at hinding-hindi humarap. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Leslie
at tila nawala ang kulay sa mukha niya nang marinig niya ang mga salitang binitiwan ni Vince. Gusto kong linawin ang mga bagay na kasing linaw ng kristal sa bahay na ito. Makinig ka sa akin ng mabuti. Huminto siya saglit. You mean nothing to me. Nothing. Pinakasalan kita dahil pinilit ako ng aking ama na gawin ito. At dahil doon, kailangan kitang pakasalan. Alam ko ang tungkol sa isang taong kontrata. At pagkatapos ng panahong iyon, itatapon kita sa aking buhay mula sa bahay na ito. Itatapon kita tulad ng isang maliit na butil ng dumi at nang sa ganon, ay hindi ko na makikita ang iyong mukha. Ano man ang mangyari, ayaw kong makita ka. Naiinis ako sa'yo. Galit ako sa lahat ng nag-uugnay sa'yo. Ginawa mong pasamain ang buhay ko. At ngayon, sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong pangit at nakakasuklam na mukha, ay gusto ko nang isumpa ang buhay ko. Mayroon kang isang hiwalay na silid na ipinahanda ko para sa'yo. Malaki ang bahay na ito. Enjoyin mo ang mababang uri ng pagkababae mo. Ang pagpapakasal mo sa akin ay hindi magiging hadlang. Para gawin ang gusto mo, siguraduhin mo lang na walang sino man sa social media ang makakaalam tungkol dito. Ayaw kong sirain ang aking reputasyon dahil lang sa isang gold digger na tulad mo. Maaaring malaman ng aking pamilya ang tungkol sa ating pagsasama at wala akong pakialam. Dalhin mo dito sa bahay ang kahit na sinong gusto mo. I really don't give about that. Huwag mo lang ipakita sa akin ang pagmumukha mo. Galit na sabi ni Vince kay Leslie. Hindi mo ako kailangang pakasalan. Kahit papaano ay nasabi ni Leslie iyon. Huwag na huwag kang mangangahas na makipag-usap kung hindi pa ako tapos. At huwag na huwag mong subukang magsalita sa harapan ko kahit kailan. Naiintindihan mo? Pasigaw na sabi ni Vince na ikinagulat ni Leslie. Ang pagiging gold digger mo ang dahilan kung bakit nauto mo ang daddy ko. Siyempre kailangan mo ng maraming pera. Hindi ba? Huwag kang mag-alala tungkol sa pera dahil patuloy akong maglalagay ng pera sa account mo ng regular. Kausapin mo na lang ang aking assistant pag kailangan mo ng pera. At huwag na huwag kang lalapit sa akin dahil ayaw kong marinig ang boses mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ko kailangan ang pera mo. Nanginginig na sagot ni Leslie. Di ba sabi ko, ayaw kong marinig ang boses mo? Halos manginig si Leslie nang muli siyang sigawan ni Vince. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.